So saan mga pagniha, welcome to my vlog. It's me, Kagampan TV. For today's video ay nandito ako ngayon sa pinakasentro ng Macau, ang Senado Square, na matatagpuan dito sa San Malo. Ang Senado Square ay kinuha sa pangalang Leal Senado o Loyal Senate sa salitang Ingles. Dito ang meeting place ng mga Chinese at Portuguese noong 16th hanggang 18th century. Ito rin ay parte ng UNESCO Historic Center of Macau World Heritage Site. Dito rin ginaganap ang iba't ibang uri ng malalaking events katulad ng festival celebrations, flea markets at kung ano-ano pa. Dito rin matatagpuan ang mga katabing gusali katulad ng Holy House of Mercy, Hotel Central, Macau General Post Office, St. Dominic Church, at ang katapat nitong Leal Senado Building. Ayan ang daan. Para kang nasa Europe. Ay mga establishment, talagang pinaghalong Portuguese at Chinese culture. Dahil maaga pa ngayon, wala pa masyadong tao. Diretso lang. Tapos dyan sa kanto na yan, kakaliwa. Yan mga pangyaw, ayan yung pinaka-signage nila. Dito lang tayo pupunta. Ayan, dahil maaga pa, wala pang masyadong tao. Wala pa talagang tao. Pero mamaya halos hindi ka na makalakad dyan. Sobrang dami ng turista. Ayan yung ruins of St. Paul. Tapos ito yung Senado Square. A few moments later. Itong papanik papuntang ruins of St. Paul at nadadaanan ng mga free taste, mga pasalubong. Ayan mga pangyaw, napakaraming tao. Wala nang madaanan. Parang alay lakad. Jumpak na jumpak si ate. Nagpapa-pre-taste ng pulburon. Ayan, dami kumukuha sa pre-taste ni ate. Siyempre, ako din kukuha. Ayan, si tatang pinagkakaguluhan ng mga tao. Napakaraming bumibili sa kanya. Ang bilis kumilos. Ayan, nagpa-pre-taste, oh. Talaga naman, kahit saan ka magpunta, ay ang karne, pinagkakaguluhan ng mga tao. Halos lahat ng tao tumitikim kahit hindi bibili. Stop ang pre-taste dito. Marami kang pagpipilian. Yan ang mga binibenta nila. Iba-ibang flavor. Ito ang Toy Cake. Ang pinakasikat ng bilihan ng mga pastries, ng pasalubong dito sa Macau. Napakaraming tao lagi dyan. Ay, ho, sek. Yan, sige, libre kuha, libre pre-taste. Có chè gì mì kìa, chè hạt thìm kìa, có chè, có gì dùng có gì xí kìa, gì xí hạt chí mạc, bạc chí mạc 同埋白糖。呢隻咧就係紫菜肉鬆嘅，嗰隻係鹽味嘅嘛。
Yan, ang kagandahan dito bago ka pumanik sa putol, nakapag-free taste ka na, nabusog ka na, para hindi ka hingalin pag akyat. Yan, ang putol. Napakaraming tao. Kahit mainit, papanik tayo sa taas. Tingnan natin yung view. Yan, mga pangyaw, napakaraming tao, papanik. Kahit saan ka magpunta. Pati doon sa pababa, kanina sa free taste, grabe daming tao, siksikan bago ka makapanik dito sa taas. Puro in-check, 99%, puro mainlander ang bisita. Ang ruins of St. Paul ay ang itinuturing na pinakasikat na landmark ng Macau, a 17th century Portuguese church dedicated to St. Paul the Apostle. The site originally included St. Paul College and the Church of St. Paul, built from 1602 to 1640 by the Jesuits during the time in which Portugal and Spain were under the same crown. The church was one of the largest Catholic churches in Asia at the time, and it was considered as the Vatican of the Far East. It was destroyed by a fire during typhoon on January 1835. Today, the ruins are one of the Macau's best-known landmarks and one of the 7 wonders of Portuguese origin in the world. At yan ang back view ng putol na simbahan na talaga namang inaalagaan ng gobyerno hanggang sa ngayon. At side view na napakagandang tignan. Kitang-kita lahat ng mga turista. Kapag nagpunta kayo dito sa Putol, dumiretso na rin kayo sa Mount Fortress tsaka Museum of Macau kasi magkatabi lang naman yan. Ito ang views mula sa taas. Makikita mo halos buong Macau. Yan yung may dagat. Yung kabila niyan ay mainland China na. Mula dito sa kinakatayuan ko, kitang-kita ang putol. Ito ang Mount of Fortress na itinayo noong 1617 hanggang 1626. Ito ang nagsilbing military center ng Macau. Katulad ng ruins of St. Paul, ito rin ay parte ng Historic Center of Macau, a UNESCO World Heritage. Mayroon itong 32 pieces muzzle loading cannon sa buong paligid at maliit na watchtower sa bandang timog silangang bahagi nito. Ito ay binuo upang protektahan ng mga ari-arian ng mga Portuguese Jesuits sa Macau, lalong-lalo na sa mga pirata. Ito rin ang nagsilbing pananggalang sa tangkang pagsakop ng mga Dutch noong 16th century. Ito rin ay nagsilbi noon bilang tirahan ng mga governors ng Macau at naging base ng 2 kumpanya ng mga Portuguese prince. Ito rin ay nagsilbing weather observatory noong 1966 hanggang 1996. At dito rin itinayo ang Macau Museum mula 1998 hanggang sa kasalukuyan. Ano kaya ang sinisilip ng mga incheck na to? Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag na huwag pong kakalimutan na mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Kagampan TV, para maging updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Hanggang sa muli, God bless you all!